journey na si Neo Sean ang video ito ni Arnel sa YouTube. Nagsasabi siya sa neto, si Mr. Neo Sean. Una niyang nakita yata yung kinanta ko nga ng Search is Over ng Survivor. So, magmula ron, kinlik na niya, naging interesado na siya. So, pinanood na niya unti-unti yung mga in-upload ni Noel Gomez sa YouTube. Si Noel Gomez na isang tagahanga ang tinukoy ni Arnel na nagsagang maglagay ng video niya sa YouTube. Siya yung typical fan, susundan-sundan ka nung una. Una niya ako nakita sa sa Remy Field. Nag-open kami sa concert ng South Border. So, magmula nun, sinundan-sundan na niya ako. Nagkaroon kami ng chance na maging magkaibigan talaga nung, nung minanage na kami ni Direk Greg De Leon, na Zoo. Yung na-release na namin yung Zoology na album. Tapos, nag-gig kami sa Brad, sa Olongapo, yun. Lahat ng gig nila dito sa Brad, pinapanood ko. Pinapanood namin ni Rona. Kasama sila sa weekly budget namin. Kasi weekly sila nagpupunta rito. Ang uploader na si Noel din daw ang unang kinontak noon ni Neo Sean. Nag-email sa akin si Neil Sean. Neil Sean is yung guitarist ng Journey at siya yung band leader ng Journey. Sabi niya sa akin, nag-email siya sa akin na hinahanap kung kakilala ko daw yung nasa video ko at pwede daw niyang makontak. Tumawag na nga kay Arnel si Neo Sean. Ba talaga si Neil Sean? Sabi ko, magpakita ka nga sa webcam. Tayo, mag-YM tayo. Sabi ko, pakita mo yung mukha mo kasi kilala ko yung mukha niya. Tapos tawa siya ng tawa. Sabi niya, no need, my friend, I'm really Neil Sean. Sabi niya, sige na nga, si Neil Sean ka na nga. Tapos yun, binigay ko na yung number ni Direk Greg De Leon para makipag-usap na siya sa kanila kung paano kaya ayusin yung invitation ko, letter ko, tsaka yung pag-apply ko ng visa, US visa. So yun, nangyari naman lahat yun. I think second week of August, umalis ako. Ayon pa kay Arnel, di raw mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa internet. I've been trying my best para mapansin ng Filipino audience for 26 years. Pero, ayun, hanggang paniwala lang sila na, galing mo mag-cover, galing mo ganito, taas ang boses mo, galing mo mag-perform. Pero yun lang yun Tapos, days have passed, years have passed, wala talagang nagsusupport sa akin o sa band ko para, i-pursue namin talaga yung ultimate dream namin, maging katulad nila Freddy Aguilar, maging katulad nila Bamboo, ng River Maya, kung sino man yung mga successful bands until now. At kung internet ang nagbukas ng daan para sumikat at makilala si Arnel, ito rin ang naging tulay sa 16-year-old na si Cherise Pempenko na tinagurian na ngayong isang internet sensation. Ang video ito na ini-upload ng isang tagahangang kilala sa tawag na false voice ang pinagmula ng lahat. Kung ang unang upload raw na iyon ang nagsilbing susi sa pagkakatuklas ng ibang bansa sa ang galing ni Cherise, ang sumunod na video upload naman daw na ito na guesting ni Cherise sa isang TV show sa Korea, ang tila ba ito ang tuluyan ng nagbukas ng oportunidad sa batang-batang mang-aawit. Iyon raw ang bidyong napanood ni Ellen DeGeneres. Hindi po ako familiar sa Ellen DeGeneres show. So, nung sinabi lang po na American TV show po yun, kahit na hindi ko siya alam, basta narinig ko po yung American TV show, hindi, nagulat po ako. Tapos sabi niya, 15 minutes daw po, may tatawag daw po ulit. So, yun po, nung tumawag po ulit,
yun nga po si Miss Ellen po. After po ng phone ko na parang hindi pa po kami medyo parang kalmado pa po kami. Sabi namin kailangan pag nasa airplane na tayo tsaka tayo magsaya, sabi ko tayo mami. So yun po, nakarating kami ng Amerika. Tuwa kami kasi nabasa namin yung Welcome to the United States of America. So napapicture talaga ako kasi first time namin sa US. At mula noon ay tuloy-tuloy na nga ang pagsikat ni Cherise. Doon na po yung tinawagan na po ako na, after po nung sa London, tinawagan na po ako ni, staff po ni Miss Oprah Winfrey. Nandun na po si Miss Oprah Winfrey, kaya po sinabi niya kay Sir David na, tulungan daw ako. So, lahat po nangyari yun, sa YouTube. So, every time na nagpo-perform ko sa mga events ni Sir David, naging sinasabi na YouTube Discovery, yun nga po, talagang YouTube station yung tawag nila sa akin. Ang YouTube rin ang naging daan upang mas lalo pang dumami ang taga-subaybay ni Cherise. Isa na rito si Francis, isang computer programmer. So I kind of saw her there, and suddenly I just know that this kid or girl has a tremendous voice. Often they call it an operatic voice. So it's really a loud voice, very powerful voice. Sa sinimula ni Paul's Voice, marami na rin ang taong masugid na nag-upload sa mga video ni Cherise sa YouTube. At ang pinakahuli ay ang concert niya na ginanap nito lamang Disyembre sa Luis Quezon City. I really don't have the reason why I did basically never planned on, I'm gonna have a YouTube account and upload it. So basically just subconsciously, I wanna be there and take vids and share it. Ayon kay Francis, sulit raw ang kanyang pagod. If you're asking if it's worth it, well yes, of course. At bilang pasasalamat sa kanyang mga taga-subaybay, isang awit raw ang gustong ipaabot ni Cherise sa kanila. Now I pray.